Mga kababayan, isang tanong na dapat nating pag-isipan ngayong araw na ito. Kapag ang mga dating sundalo ng bayan ang nagsalita, bakit tila may mga pagkakataong parang hindi sila pinapakinggan? May kumakalat na usapin, 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps na nagsasabing ang kanilang testimonya sa mga pagdinig ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang tanong, bakit? Ito ba ay simpleng procedural issue lang o may mas malalim na dahilan sa likod ng katahimikang ito? Sa mga nakaraang pagdinig sa Senado, maraming isyung binubuksan mula umano sa anomalya, internal accountability issues at iba pang aligasyon na may kinalaman sa pondo at operasyon. Ngunit ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng ilang ito ay may mga testimonya raw mula sa 18 ex-Marines pero hindi ito nabigyan ng sapat na oras o timbang. Ayon sa kanila, parang na-skip ang kanilang panig. Ngayon, malinaw tayo. Hindi natin sinasabing may itinatago ang Senado. Ang tanong lang ng publiko ay, pantay ba ang tinig ng mga naririnig? Dito pumapasok ang usapin ng transparency. Ang mga dating sundalo ay hindi ordinaryong saksi, ha? Sila ay dumaan sa disiplinang militar, hierarchy, at command structure. Sila ay kapag sila ay nagsalita, ibig sabihin may bigat ang kanilang gustong iparating. Ayon sa kanilang pahayag, hindi sila natatakot magsalita, pero nararamdaman nilang hindi sila nabibigyan ng sapat na platform. Para bang ang kanilang testimonya ay nadula sa proseso. At dito pumapasok ang matinding tanong, kung ang mga taong nagsilbi sa bayan ay nagsasalita, bakit tila may puwang sa pakikinig? Mga kababayan, hindi ito simpleng usapin ng personalities, ito ang usapin ng institusyon at tiwala. Kapag ang publiko ay nakakita ng hindi malinaw na proseso, kulang na exposure ng testimonies at perception ng selective hearing, nagkakaroon ng erosion ng trust. At kapag ang trust ng tao sa proseso ay bumaksak, lahat ng findings kahit valid ay tinatanong. Kaya ang pinaka-importante dito ay kung sino ang tama agad, kundi paano pinakinggan ang bawat panig? Pantay ba ang oportunidad ng testimonya? Malinaw ba ang proseso? Dito natin sinusukat ang integridad ng sistema. Mga kababayan, ito ang tanong na hindi natin dapat iwasan. May sapat bang oras ang testimonya ng ex-Marines? May dokumento bang malinaw sa kanilang claims? May paliwanag ba kung bakit hindi sila nabigyan ng focus? O ito ba ay simpleng timing issue lamang sa hearing schedule? Hindi natin ina-assume ang sagot, mga kaibigan, pero ang hindi pagtatanong ay mas delikado kaysa sa maling sagot. Kapag ang ganitong issue ay hindi malinaw sa publiko, nawawala ang tiwala, lumalakas ang espekulasyon at humihina ang demokratikong proseso ng accountability. Kaya ang panawagan dito ay hindi away, kundi linaw. Linaw sa proseso, linaw sa pakikinig, linaw sa institusyon. Mga kababayan, sa uli, hindi ito laban ng tao kontra tao. Ito ay laban lang ng katahimikan kontra linaw, hinala kontra transparency, at pagkakawatak-watak kontra institutional na tiwala. At sa hatol nila mga kaibigan, ang isang demokratikong sistema ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamalakas magsalita, kundi kung sino ang kayang makinig sa lahat, mga kaibigan, no? Mga kababayan, sa gitna ng ingay, kontrobersiya at mga mainit na pahayag, may isang bagay na madalas hindi napapansin. Hindi lang ito tungkol sa 18 ex-Marines, hindi lang ito tungkol sa Senado, at hindi rin ito simpleng hearing issues. Ang mas malaking tanong ay ito, ano ang nangyayari kapag ang isang testimonya hindi nararamdaman ng publiko na naririnig ng buo? Dito pumapasok ang delikadong bahagi ng anumang demokratikong proseso. Kapag ang perception ng hindi pantay na pakikinig ay lumalakas, kahit wala pang pinal na hatol, ang tiwala ng tao ang unang naapektuhan. At kapag nasira ang tiwala, kahit ang pinakamaayos na investigasyon, nagiging questionable sa mata ng publiko.
Hindi natin sinasabi na may mali agad, hindi rin natin sinasabi na may tama agad ang isang panig. Ang sinasabi lang natin ay ito, kapag ang mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps ay nagsasabing may mahalagang impormasyon sila at nararamdaman nila kung nilang hindi ito nabibigyan ng sapat na timbang. Mga kaibigan, responsibilidad ng institusyon na linawin iyon. No? Siyempre, ang institusyon dito ay ang Senado, Senate of the Philippines, na pinapangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Hindi po si Gatchalian. Hindi para sa kanila lang mga kaibigan, kung hindi para din sa publiko, para sa atin po, para sa inyo mga kaibigan. Sa mga ganitong sitwasyon, isang bagay ang madalas nakakalimutan. Ang hustisya ay hindi lamang maibigay, dapat din itong nakikita ng maayos na proseso. Kasi sa mata ng mga tao, mga kaibigan, ang hindi malinaw na proseso ay nagiging espasyo ng hinala. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng usapin ng testimonya. Ito ay usapin ng transparency, mga kaibigan, credibility at public trust. At dito na papasok ang mas mahalagang tanong bago tayo magtapos, mga kaibigan, no? Kayo ba mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Pantay ba ang pagdinig? Ngayon, meron pang Erwin Tulfo, no? Si Erwin Tulfo yung um, lead ng Blue Ribbon Committee sa hanay ni Gatchalian. Pero sa tingin ko, illegal po yung mga yan. Hindi po tama dahil po uh, si Senator Gatchalian ay hindi na wala namang pwesto po yan dahil hindi naman po na-elect ng 13 miyembro ng Senado. 12 pa lang po sila. Nag-quorum daw sila noong June 3. Nako po, dahil po sa pagpunta po ni Cheese Escudero, nako po, ligtas na si Cheese. Di umano. Kaya po nako, o may kailangang ayusin sa proseso mga kaibigan, mag-comment po kayo sa ibaba, no? Mag-comment po kayo kung may kagustuhan po ba kayo na si Erwin Tulfo ang manguna sa Blue Ribbon Committee ng Senado o si Senadora Pia Cayetano, no? Siyempre, tayo mas okay si Senador Pia Cayetano at ang magli-lead ng subcommittee ng flood control ay si Senador Rodante Marcoleta. Naku po, di ba? Mag-comment po kayo dyan sa baba at tayo, pag nag-comment kayo, babasahin po natin yan at re-replyan po natin yan as much as we can. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Subscribe na mga kaibigan to stay updated on the truth behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Thank you so much and God bless us all.